Ilan sa mga apektado ay mga Filipino. Ayon yan sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv. Na Pilipino dahil sa mga missile strikes is 35, no? 35. 35. 27, 35. 27 dito sa 35 na to, kinailangan i-relocate po dahil nasira na po yung mga tirahan nila. Yung relocation po, this is in coordination with the Israeli government. Ngayon, meron ho kaming naitala na 8 medical cases, napuntahan ho namin lahat yung mga to. Doon sa 8 medical cases, dalawa po, lumabas na discharge na po yung 6, no? Dalawa lang po ang natitira na yung isa moderately critical, ang isa po talagang binabantayan namin kasi critical po siya. Itong gabi na to is very critical para sa kanya. So tahimik po ngayon, pero just after midnight ho nag-advise po yung Homefront Command. Ito po yung parang command center po ng Israel at sila po yung nagbibigay ng abiso kung kailangan mag-take shelter, yung mga ganun. Yan ho yung sinusunod namin. So, nag-advise po sila just after midnight na kailangan mag-ready kami to stay close to a shelter. No? So, pagka ganun ho, very important po yung Homefront Command, yung mga advice nila. So, pagka sinabi ho, stay near a shelter, you have to stay near a shelter. Ang SOP ho ng Israeli government, kapag apektado yung bahay ho, yung munisipyo mismo kung saan yung bahay, kung saan nakatira yung kababayan natin, the municipality is in charge po to look for alternative housing po muna, either a hotel or a temporary shelter for them na italaga po ng munisipyo to make sure nakasama yung Pilipino dun sa plano nila, hindi lang po Israeli yung pinaplano nila. So ngayon po yung minomonitor namin, yung iba chinek-in po nila sa mga hotel, no? Gusto kong i-emphasize po, no, yung mga natamaan po na mga buildings dito sa Israel, ang nakikita po namin based din sa mismong sitwasyon po ng mga kababayan natin. These are residential houses po. Residential areas po ito, no? So ang natamaan po ng missile ng Iran ay mga residential complexes po.